Paglabas ni Sofia mula sa department store ng malaking mall na kanyang pinuntahan ngayong umaga, dala-dala niya ang isang bag na puno ng kanyang mga pinamili. Ang araw ay tila perpekto, ngunit hindi niya inaasahan ang isang pangyayaring magpapabago sa kanyang umaga. Ethan, anak, saan mo gustong pumunta? Tanong niya habang nakangiti. Subalit, bigla siyang natigilan nang mapansin niyang wala na sa tabi niya ang kanyang 5 taong gulang na anak. Anak, nasaan ka? Bulong niya, unti-unting nararamdaman ang kaba sa kanyang dibdib. Agad siyang lumapit sa guard upang magtanong, Kuya, may nakita po ba kayong batang lalaki? 5 taong gulang po, nakadilaw na t-shirt, tanong niya na pilit iniingatan ang kanyang boses upang hindi magpakita ng labis na pagkataranta. Nako, ma'am, wala po akong napansin. Pero mas mabuting pumunta po kayo sa information desk sa second level para may report ninyo. Pwede rin po kayong bumalik sa department store at hanapin siya doon, magalang na sagot ng guard. Salamat po, ani Sofia, pilit na pinapanatili ang kalma sa kabila ng tumitinding kaba. Mabilis siyang bumalik sa loob ng department store at sinuyod ang bawat sulok nito gamit ang kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, bigo siyang makita ang anak. Ethan, nasaan ka na ba? Bulong niya habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo, kahit malamig ang aircon sa paligid. Sa bawat segundo ng paghahanap, lalo lamang tumitindi ang kanyang pag-aalala. Lumabas siya muli ng department store, at bawat madaanan niya ay tinitingnan niya ng mabuti, umaasang masulyapan ang nawawalang anak. Ethan, anak, huwag kang mag-alala. Hahanapin kita hanggang makita kita, bulong niya sa sarili habang pilit na pinapalakas ang loob. Dumayo sila ng Maynila kahapon upang dumalaw sa ninang ni Ethan na si Leila, na matalik niyang kaibigan. Hindi niya inakala na magiging ganito ka-stressful ang kanilang pagbisita. Pagdating niya sa atrium ng mall, narinig niya ang isang malakas na tawa ng bata, isang tunog na kilalang kilala niya. Nabuhayan siya ng loob at agad na hinanap ang pinanggagalingan ng tawa. Sa kanyang paglingon sa kaliwa, nakita niya si Ethan, masayang nakikipaglaro sa isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Ang lalaki ay mukhang kagalang-galang at may kasamang 5 bodyguard. Ethan, anak, andyan ka lang pala. Napakataranta ni Mommy sa'yo, sabi niya habang mabilis na nilapitan ang anak. Mommy, nakikipaglaro lang po ako kay Grandpa, sagot ni Ethan habang nakangiti. Grandpa, tanong ni Sofia na halatang nagtataka habang hinahaplos ang buhok ng anak. Opo, Mommy, siya po si Grandpa, sabay turo ng bata sa matandang lalaki sa wheelchair. You are the mother of this smart boy, tanong ng matanda sa Ingles na may ngiti sa kanyang mukha. Tumango si Sofia, Opo, sir, pasensya na po kung naabala kayo. Kanina ko pa po siya hinahanap. Hindi ko po napansin na nakabitaw siya sa kamay ko. I see, nakita ko siyang umiiyak kanina kaya nilapitan ko siya at pinatahan. Napakabibaw ng anak mo, sagot ng matanda habang nakangiti pa rin. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Sofia. Wala nang mas hihigit pa sa kaligayahan ng makita niyang ligtas ang kanyang anak. Maraming salamat po, sir. Pasensya na po kung nag-abala ang anak ko sa inyo, sabi ni Sofia habang buhat si Ethan, na nakangiting nakatingin sa matanda. Ngumiti ang lalaki at sumagot, walang anuman, miss. Sa totoo lang, nag-enjoy akong makasama ang anak mo. Parang nagkaroon ako ng apo, kahit sa maikling panahon lamang. Napansin ni Sofia ang kislap ng pananabik sa mga mata ng matanda. Hindi niya alam ang kwento ng buhay nito, ngunit ramdam niya ang lungkot na tila nagmumula sa isang malalim na kawalan. Masaya po akong marinig yan, sir. Maraming salamat po ulit sa inyo, tugon ni Sofia, medyo nahihiya ngunit taos puso. Walang anuman, bago kayo umalis, may maya-alok sana ako, gusto niyo bang ipahatid ko kayo pa uwi? May sasakyan akong naghihintay, alok ng lalaki, puno ng kagandahang loob. Hindi na po. Sir, napakalaking abala na po iyon para sa inyo. Pero salamat na lang po talaga, magalang na pagtanggi ni Sofia. Mommy, pauwi na po ba tayo? Tanong ni Ethan, na hawak ang kanyang kamay. Oo, anak, gusto mo bang magpaalam kay Grandpa? Tanong ni Sofia, na ang tinutukoy ay ang matandang lalaki. Tumango si Ethan at nagsenyes na ibaba siya mula sa pagkakabuhat. Pagkababa, mabilis siyang lumapit sa matanda at niyakap ito ng mahigpit. Bye,
Grandpa, mamimiss kita. Napangiti ang lalaki at niyakap din ang bata. Mamimiss din kita, binata. Pangako, magkikita tayo ulit. Bago tuluyang umalis sina Sofia at Ethan mula sa mall, hiniling ng matandang lalaki na makipaglarawan kasama sila. Masaya silang nag-pose, at pagkatapos ay iniabot ng lalaki ang kanyang calling card kay Sofia. Kung sakali, miss, huwag kang mag-atubiling tumawag, sabi ng lalaki na may ngiti sa kanyang labi. Pagdating ni Alexander sa kanyang opisina, sinalubong siya ng receptionist. Sir Alexander, nasa loob po ng opisina ninyo ang papa ninyo, anunsyo nito ng may respeto. Okay, salamat, Nelia, sagot niya ng formal habang binubuksan ang pinto ng kanyang opisina. Pagpasok niya, bumungad ang boses ng isang pamilyar na tinig. At last, narito ka na rin, anak kong si Alexander, bati ng kanyang ama, si Don Edward, na nakaupo sa wheelchair. Himala ata, Papa, na naisipan yung puntahan ako rito, malamig na sagot ni Alexander habang isinasara ang pinto. Paminsan-minsan, naaalala ko rin ang busy kong anak na CEO ng Castello Group, sagot ng matanda habang pinapaandar ang kanyang wheelchair palapit sa anak. Well, Papa, hindi ko lang talaga inaasahan na bibisitahin ako ng chairman ng kumpanya, tugon ni Alexander na walang emosyon. Lumapit ka nga rito, anak, may ibibigay ako sa'yo, utos ng matanda. Kahit nagtataka, lumapit si Alexander sa kanyang ama, yumuko ng bahagya, at naghintay. Biglang naramdaman niya ang isang matalas na hapdi sa kanyang anit. Ouch, Papa! Ano yan? Napatuwid siya ng tayo, hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang ama. Ngumiti si Don Edward habang hawak ang ilang hibla ng buhok ni Alexander. Ito lang naman ang dahilan ng pagpunta ko rito, isang hibla ng buhok mo, sabi nito habang maingat na inilalagay ang buhok sa isang maliit na plastic. Pa, seryoso ka ba? Ano bang gagawin mo sa buhok ko? Ipapakulam mo na ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Alexander sa kanyang ama, habang pilit iniintindi ang kakaibang ginawa nito. Ngumiti ng bahagya si Don Edward. Huwag kang magbiro. Ay ho, gagamitin ko ito para sa isang DNA test. Kanina sa mall, may nakilala akong 5 taong gulang na bata na kamukhang kamukha mo noong edad mo siya. Malakas ang kutob ko na anak mo siya, at apo ko siya, Alexander. Napailing si Alexander, halatang hindi kumbinsido. This is ridiculous, pa. Desperado ka na talagang magkaroon ng apo. Baka nagkataon lang na may batang kamukha ko. Tumaas ang kilay ng matanda. Ay ho, baka naman ang ina ng batang iyon ay isa sa mga dumaan sa buhay mo noon, sagot ni Don Edward, sabay labas ng cellphone at ipinakita ang isang litrato. Nanlaki ang mga mata ni Alexander habang tinitingnan ang larawan. No, I can't believe it. Halos hindi siya makapagsalita. Hindi niya maitanggi ang pagkakahawig niya sa batang lalaki sa litrato. Bigla niyang naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. It's somewhat familiar. Matigas ang boses ng kanyang ama nang magsalita muli. Kapag nakumpirma ko na mag-ama nga kayo, you will need to find this child. Huwag mo akong bibiguin, Alex Anderson. Or else, mawawala ka sa posisyon mo bilang CEO ng Castello Group. Napabuntong hininga si Alexander, halatang nahihirapan sa bigat ng sitwasyon. Samantala, sa bahay ni Sofia, Mereng Sofia, sigaw ng isang babae mula sa labas ng bahay ang pumukaw sa atensyon ni Sofia. Agad niyang iniwan ang pagtitiklop ng mga damit habang natutulog ang anak niyang si Ethan, at lumabas upang tingnan ang tumatawag. Oh, Mereng Lily, ano na naman yan? Ang lakas ng sigaw mo, tanong ni Sofia, bahagyang natatawa. Papaano ba naman, viral sa Facebook ang inaanak ko? Sigurado akong si Ethan ito. Ipinakita ni Lily ang litrato sa kanyang cellphone. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang makita ang larawan. Oo nga, si Ethan nga ito. Kalong siya ng isang matandang lalaki na nasa wheelchair. Oh, ano? Tama ako, di ba? Tanong ni Lily, na halatang tuwang-tuwa. Saglit na napaisip si Sofia kung saan kinunan ang litrato. 3 days ago, lumuwas kami sa Maynila at namasyal sa mall. Doon siguro kinuha ang litrato, paliwanag niya. Gaga, alam mo ba kung sino yung matanda na may karga kay Ethan? Si Don Edward Castella iyon. Ang daming nagsasabi sa comments na parang maglolo daw sila, ani Lily, puno ng excitement. Napatingin si Sofia sa kaibigan at inalis ang tingin sa cellphone. Hindi ko alam na mayaman pala yung nakakita sa anak ko noong nawala siya sa mall. Ay nako, Marie. Ikaw talaga. Pero alam mo, sa tagal ng pagkakaibigan natin, hindi mo pa rin nasabi sa akin kung sino ang ama ni Ethan.
Baka naman may dugong mayaman ang inaanak ko, ha? Pagbibiro ni Lily. Umiling si Sofia, halatang hindi natutuwa sa usapan. Matagal nang patay ang ama ng anak ko, kaya nga hindi natuloy ang kasal namin noon dahil nawala siya. Ay, pasensya na, Marie. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyari, sabi ni Lily habang tinatapik ang balikat ni Sofia. Castella. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Sofia ang apelyidong iyon. May kung anong pilit na bumubukas sa kanyang alaala ng nakaraan. Mukhang muling bumabalik ang mga alaala ng nakaraan, mahinang bulong ni Sofia sa sarili habang pinagmamasdan ang anak niyang si Juancho na abalang-abala sa paglalaro ng kanyang remote-controlled na kotse. Ikaw, anak, ang dahilan ng lahat ng ginagawa ko. Lahat ay handa kong isakripisyo para mabigyan ka ng magandang kinabukasan, malambing niyang sabi habang nakatingin sa anak. Sa kasalukuyan, isa siyang online seller. Anumang maaaring may benta, ginagawa niya. Nagluluto rin siya ng mga made-to-order na ulam at kakanin upang madagdagan ang kita. Dati, may regular siyang trabaho sa bangko sa bayan, ngunit napilitan siyang magbitiw ng ipanganak si Juancho. Mabilis na lumipas ang maghapon. Dahil wala siyang natanggap na order, nagpasya siyang magpahinga. Sa gabing iyon, magkatabi silang mag-ina sa kama. Mommy, kwento mo ako bago ako matulog, lamang ni Juancho habang yakap ang kanyang paboritong laruan. Okay, baby, once upon a time. Ikinwento ni Sofia ang paboritong kwento ng anak tungkol kay Pinocchio. Ilang sandali pa, mahimbing nang natutulog ang bata. Ngunit si Sofia, hindi pa rin dalawin ng antok. Tumayo siya mula sa kama at naupo sa harap ng takador. Sa hindi inaasahan, natabig niya ang isang kahon, at nahulog mula rito ang isang bracelet. Kaagad niya itong pinulo. Ang dami kong alaala na bumabalik dahil sa bracelet na ito, mahina niyang sabi habang pinagmamasdan ang alahas. Sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang muling pagbalik ng mga alaala ng nakaraan. 6 na taon na ang nakalipas. Nako, Ate Isabela, nahihiya akong magstay dito. Umuwi na lang kaya ako, may halong kaba at pag-aalinlangan na sabi ni Sofia sa kanyang nakatatandang kapatid. Don't be. Promise, babalik din ako agad. Bigla lang akong pinatawag ng boss ko. Kapag dumating si Alexander at wala pa ako, please entertain him, ha? Sagot ni Isabela habang pinipigilan si Sofia sa pagtayo. Sana okay. Ate, bilisan mo sagot ni Sofia, halatang walang magawa kundi pumayag.